Hindi porket nakikita natin ngayon na ang tapang parang, ito ganito ganyan tapos ang tulak ng bibig natin kaagad ay tumakbo ka, maging senador ka, maging presidente ka, hindi. Ngayon magiging lesson na ito sa atin na hindi lahat ng matatapang na nakikita natin ngayon ay, ehemplo ng pagiging good governance. Hindi ko sinasabi na 'wag tayong magtiwala or mawalan tayo ng pag-asa, but kailangan nating maging, masyadong, mag-scrutinize ano, obserbahan natin kung totoo ba ito. Meron kasi yung biglang sisibol 'pag malapit na yung eleksyon. Meron yung mga hindi nagsasalita nung umpisa ng kanilang, nung umpisa tapos biglang malapit ng eleksyon biglang nag-iingay o kaya meron din yung mga papogi 'no, nung ano na akala mo sila ang sugo, sila yung magsasalba ng ating bansa, tapos 'pag sila pala ay naupo, kabaliktaran pala lahat ng mga yun. Again and again, with Senator Bato and the rest of the senators out there 'no, kayo po ay ibinoto ng taong bayan, with high trust ratings ano, kasi especially millions ang pinag-uusapan when it comes to votes ano. Kaya hindi po biro yung mga, binigay na mandato sa inyo. Ang masaklap lang dito, nung kayo ay naupo na, parang ano, parang nakakalimutan ninyo yung mga ipinangako ninyo. Yung iba sa inyo hindi naman literal na nangako ng per word or per se or ano. Pero yung dating ng ipinakita ninyo nung kayo'y nangangampanya, aba'y sobrang nakakabilib. Ano ba ang pinupunto natin dito? Gusto kong magbigay sa inyo ng isang example ng pagiging unfair at pagiging makakalimutin na ninyo kapag kayo ay nasa upuan. Ako, like the likes of Senator Bato at yung mga iba like, Senator Robin Padilla, those are the people na tinitingal ako prior to 'no, lalong-lalo na nung Duterte administration. Senator Bongo, um, so far wala pa akong masabi sa kanya kasi nakikita ko kay Senator Bongo ay trabaho talaga, makikita mo na hindi siya visible sa mga Senate hearing, pero visible siya sa mga trabaho, mga service makikita mo talaga, magmula nung malasakit center niya hanggang sa ngayon, nakikita ko na may mga batas na kanyang ginagawa. But itong mga visible sa hearing ano, parang lumalabas na grandstanding kayo, kasi kulang kayo sa push. Bukod sa kulang kayo sa push, meron pa kayong mga unfair treatment, parang selective, pinipili ninyo. At eto nga yung gusto kong ipakita sa inyo, example, eto. Well, gusto sana niyang sumali. In fact, is eager to join. Pero, ewan ko, parang ayaw daw siyang pasalihin. Ang balita ko, yung link na pinadala sa kanila noon. Kasi nung una, pumayag na. Nagpadala na nga ng link para makasali siya. Okay, we're talking about yung Zoom appearance ni former Kong Teves doon sa brazen killing of Digamo na hearing. Initially, pumayag si Senator Bato. Mangyak-yak itong si Mayora Janice Digamo. So ito na yung ano. And sumulat si Mayor Digamo. Bakit daw ganon? Ngayon ayaw na. Ngayon lang ako nakakita na ang investigasyon ng DOJ at ang Senate hearing parang kinokontrol ng isang tao. While we commiserate with her loss, we sympathize with her, hindi po ito ganito nakukuha ang hustisya. Not through trial by publicity. So, yun yung punto ni Attorney Topacio. Bakit hindi pwede? Sabi niya. So ngayon, mapunta tayo dito sa ano dito sa nung araw ng hearing mismo, April 17, 2023. Pakinggan natin itong mga grandstanding ng mga senador, no? Pakinggan natin. In aid of legislation require
that witnesses to our proceedings be placed under oath or affirmation Oh, kailangan under oath daw kailangan under oath. prior to giving their testimony. Which is tama naman. Nasa US o ibang bansa ba si Rep. Teves? Nasa aling embassy ba sila? How is he going to take his oath as a witness? Because if a potential witness is abroad, he has to be sworn. Mr. Majority Leader, only Congressman Teves knows where he is right now. So that's a valid point then, Mr. Chairman. And so I submit to the inquiry and motion. Kumbaga dito, okay, kahit hindi na natin ituloy ito, ang pinupoint lang natin dito, grandstanding itong mga senador Villanueva, Tolentino, ayan, Bato, sino pa mga nandito, ayan, pati si Bong Revilla na galing din naman sa kulungan, ang gagaling nilang magsalita. Ano bang pinupunto natin dito? Nung panahon na yan, nagtulungan itong mga senador. No, sabi nila, hindi daw pwede. Pero bago yan, pwede pumayag si Bato, nag-send na ng link, Zoom link kay Attorney Topacio. Nagningiyak-ngiyak si Mayora Janice Digamo na ay hindi unfair kasi yung mga kasama nga namin nagpamasahe pa. Nagpamasahe daw yung mga kasama. Paano nagpamasahe? Ginamit nga nila eroplano ng taong bayan. Tayo ang naggasolina doon. Tapos sabi niya, unfair kasi yung mga kasama namin nagpamasahe. Ginamit nila yung eroplano ng taong bayan, pati yung gasolina, ginamit nila. Pero yung mga taga-kabila, yung kasama ni kumbaga taga-kabila like si Miss Colleen Pipino, hindi naman nila sinama dyan sa aeroplano yan. I-tax natin yan. So dapat lahat dyan kasama, whether on this side or on this side, dapat kasama. O di nung nagngingit-ngit sa iyak, itong si Mayor Janice Digamo, biglang umiba ang timpla ni Senator Bato. At yan, nagtulong-tulong sila, Riza Ontiveros, Villanueva, Tolentino, Bong Revilla, nagtulong-tulong sila na ay hindi daw pwede ang Zoom meeting, Zoom conference kasi paano daw siya mahuhuli kapag siya ay nagsinungaling, 'di ba? Naka-oath ka, nakasworn ka. Okay? You're on oath. Kumbaga, so kapag nagsinungaling ka daw, paano ka daw mako-contempt? Wala ka dyan. So hindi daw pwede, hindi pwede 'yon. Remember kasi meron akong ipapakita. Meron din tayong reference na nagsinungaling in front of them, very present in front of them before the August body, nandyan mismo nagsinungaling pero hindi naman nila kinontempt. I will give you an example. Ito ay nakikita nyo ngayon. Panahon nito ni Senyor Aguila, sila pa talaga inantay pa nila para maayos yung resource person. Ayan tingnan natin. Tingnan nyo. Long Pedrito. Jojo, witness naman yan. Alam nyo, regardless kay witness o respondent man yan, pwedeng magsinungaling virtually. Okay? Para fair at patas, hindi mo pwedeng sabihin, hindi witness. Witness lang ang pwedeng mag-zoom. Hindi pwede yun. Unfair yun. Ibig mong sabihin, pag witness, hindi na yun magsisinungaling? So ito, I will give you an example of a witness na pinayagan sa Zoom meeting. And after this, I will give you an example of a respondent, hindi witness, na pinayagan din sa Zoom meeting. Pero ito muna, tingnan natin. Witness ito witness. Tingnan natin. Sige, tindog mo na. Tindog. Mag-swear ka muna. Kayo, mag-swear ka na muna. Tindog daw si Ana. Pwede pala. Nakakagalit kayo, pwede pala. Taas mong kamot. Kayo po kayo. Pakitaas lang po ng kanang kamay. Hindi marinig siguro. Paano pag nagsinungaling yan? Paano nyo makukontempt yan? Sige nga. Ayan. Pwede pong tumayo at magtaas po ng kanang kamay. Sabay na rin ako. Sir, nakaintindi ko pa sa Tagalog, sir? Sige. Mahirap lang magsalita. Pero maintindihan kaya. Thank you, sir. Or tayo. Pakitaas po yung kanang kamay, sir. Kayo po ba ay
magsasabi ng buong katotohanan at pawang katotohanan sa pandinig na ito ng ating komite? Opo, I do. I do. Kasal pala yun. Sorry. Opo. Ulitin ko po, magsasabi po ba kayo ng pawang katotohanan at buong katotohanan sa committee ito, sa pagsisiyasat po ito? Magsulti ka. Sulti. Hindi marinig. Wala, hindi marinig. Balikan na lang namin kayo, Mr. Jory Canta. Okay. Balikan namin kayo. Forward natin. Doon sa pwede na. Marinig. Bigay po ng lawyer. I-swear mo. Talagang inaantay Marinig mo ako. Kung may microphone. Oh, lingkod na. Lingkod na. Okay na yun. Ako si Pedrito Agco. Manong Pedrito. Paano yan, Riza? Number 1 kang kumontra doon sa Zoom ni Kong Teves. Ngayon, magbibigay naman ako sa inyo ng example ng respondent. Anong ibig sabihin pag respondent? Yun ay parang katumbas ni Kong Teves na pinapasagot doon sa akusasyon. Ito naman. Ito. Saan na yan? Ito. With regard to still kay Senyor Aguilar rin ito, no? Kasi kini-question yung yung nasa Department of Education kung ano bang nangyari? Bakit hindi ninyo ito nabantayan? Yung mga bata ang concern dito. Ha? Ano nangyari? We also have these learners enrolled in the nearby schools. And to corroborate my statement, may I also request that the superintendent of Siargao, being the head of all the schools in Siargao, be allowed to speak. Thank you. Yes, go ahead. Yeah, you have Tingnan nyo. Oath taking nga. Oath taking. Mag-oath ka muna, ma'am, yung Siargao superintendent. I am Dr. Karen Lasala Galanida. Ma'am, sandali lang. Mag-oath muna tayo. Oath. Yes. Please raise your right hand. Please raise your right hand, ma'am. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation, ma'am? I will. Okay. Thank you. Thank you. Yan na. I am Dr. Karen Lasala Galanida of the Department of Siargao. I am the present Schools Division Superintendent of the Division of Siargao, and Socorro is one of my jurisdictions. Okay, cut na natin yan. Hindi niya importante yung sinasabi niya. Pinapakita ko lang sa inyo na pwede naman pala mag-zoom. Yung kanina, witness yon. Yung ngayon, respondent, which is ito nga. Pina-oath nila Zoom or virtually. Pina-oath nila. Okay naman pala. So, anong problema? Anong problema kay Teves? Jojo, baka naman kasi magsinungaling, dapat mag-oath siya in person, tapos pag nagsinungaling siya, pwede siyang i-contempt. Kagaya yung ginawa nila kay Alabata. Kay Alabata nga eh. Pero yung nagsinungaling on the side ni Digamo or nila Fritz Diaz, yung isang ex-OFW na nagsinungaling, sinabi niya kay Estrada, kay Jinggoy na kung nagtitake ka ba dati ng pinagbabawal, sabi niya hindi. Pero na found out na nagtitake siya. Bakit na hindi niyan kinontempt? Nagsinungaling yun. Pero doon kay Alabata, na on the side nila ni Kong Teves, contempt kaagad. Ngayon, ito. Bakit ito? Harap-harapang nagsinungaling. Ayan na, pakinggan natin ito. Mr. Oñate, please. Madam Senator. The question is who, sir? You said you never had any meetings. That I coordinated with the speaker. You said you never met the speaker. You said you never met the speaker. Una niyang statement, hindi niya na-meet si speaker. Never. Pero nahuli sa picture. Ayan
Anong sagot ni Oñate? Nor Mr. Saldico, our congressman. You're under oath, sir. Under oath, sinabi pa, Yes, ni-remind mo pa, Senator Amy. It was the time that I met with the Sasabi mo speaker. lang na hindi naman kayo nagkita eh. Sabi Oh. mo na Congressman Garbin lang. Yeah, because you know, it slipped my mind. Oh. Papayag ka na slip your mind lang only ang rason doon, hindi mo iko-contempt. So, 'di ba? Harap-harapang nagsinungaling sa inyo pero hindi nyo na-contempt. Ibig sabihin mga weak kayo. Sa mga susunod na hearing, okay lang pala magsinungaling kasi walang contempt na mangyayari. Nagets nyo yung point? So, paano kayo magkaroon ng pangil? Hearing kayo ng hearing. Wala kayong pina-facilitate na makasuhan yung tao. Tapos, hindi nyo pinapanindigan yung sinasabi nyong you're under oath, makukontempt ka. Diyan pa lang nagsinungaling. O, eto pa, si Abad. Si Abad naman. He usually accompanies the speaker? No, I have not had. Did you coordinate with any other congressman? No, ma'am. Sino yung mga na-meet niyo? Si Attorney Garbin, si Mr. Oñate, Itong si Argel Kabatbat. Argel Kabatbat. Yun yung farmers group. Yes, farm. Magsasaka. Yung magsasaka. Kailan ho kayong unang nagkakilala? Sa November. So November pa, so hindi December. Hindi December. December, I met the speaker. Ayun. And we also So Leo, bakit si speaker na bigla? Akala ko hindi siya kasali. Bakit si speaker na? That tawa is guilty. November. ka sa sarili mong Attorney Abad, November, nagkakilala kayo ni Attorney Garbin. And Mr. Oñate. Yung tawa na yan, tawa ng guilty yan. Kaya wala na akong masabi. So ito yung challenge natin. Sa mga senador natin dyan, kayo, you prove to us na hindi kayo unfair. Kasi ang nangyayari ngayon is selective kayo eh. Masyado kayong selective na halata ng namimili na kayo ng, alam mo yung, ewan ko kung saan pa pabor eh. Hindi siya doon sa, alam mo yung parang patas na regardless kung sino ka man, kung pwede dito, bakit hindi pwede dito? Dapat pwede lahat. Kay witness man yan, kay suspect man yan, dapat pwede lahat. So yan yung malaking katanungan na bakit nung panahon ni Teves, halos ayaw ninyo. House of Congress, ayaw. Senado, ayaw. So papaano magkaroon ng pagkakataon yung tao na masagot kayo, masabi yung kanyang side, kung hindi naman ninyo siya pinayagan ng Zoom? So nakakalungkot lang na ngayon nakikita natin naglipa na kaliwat ka ng mga hearings, ang mga hindi pwede makadalo ay pwede naman palang mag-Zoom. So, asan yung pagiging patas ninyo? 'Di ba? I mean, without the purpose na i-bash kayo or being negative on you, but look at this, how can this be positive kung kayo mismo pinapakita nyo sa amin na andun yung pagiging bias ninyo? Na pwede naman pala. So that's the big question. Pwede naman pala. So is that the part of a plan na tanggalin lahat ng mga paraan para makasagot yung tao dahil ang plan pala talaga whole of the nation approach, House, Senado, lahat ng ahensya ng gobyerno para mapabagsak yung mga tao na ayaw ninyo. O ngayon, anong ginagawa ng House sa inyo? Binubuli na kayo. Akala nyo magkakampi kayo noong una? Kaya nagtulong-tulong kayo, House, Senado, pinagtulungan nyo, lahat ng departments, pinagtulungan nyo. O ngayon, kayo ng mga senador ang binubuli ng House. O ngayon kayo nag-iiyak, ngayon kayo nagrereklamo, na pinagkaisaan kayo ng House. Ngayon kayo nagsasabi na, hindi, kita nyo naman, ilang milyon ang bumoto sa amin. Which is true. Ngayon, gusto nyo kaming idawit yung mga bumoto sa inyo na milyon-milyon over the House na ilan lang, wala pang 1 million, wala pang 500K. Ngayon gusto ninyo kaming idawit, samantalang nung panahon na kailangan namin kayo, wala kayong pinakinggan sa amin. Di ba? Unfair.
Unfair kayo.